Magpalang Diyos amang nasa langit, pinupuri ka namin ang gabi na meron kaming punong panalangin. Samahan kami, gabay at puspos na yung banal na Espiritu sa aming pagnay sa iyo sa panalangin at pag-ani yung banal na salita. Pagpalain po bawat kapatid nakaugnay sa gadget nila, sa kanilang mga cellphone, mga laptop o mga wifi nila para sa gawain nyo ngayong gabi. Tunay sa iyo kami nagpapasalamat, nagpupuri, nagdadakila sa iyong katapatan, biyaya, sa iyong provision, protection sa araw-araw sa aming buhay. Tulog namin to, may pasalamat sa pangalan ni Kristo, namin Diyos tagapagligtas, sa kapangyarihan gabay ng banal na Espiritu. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Dito naman tayo sa ating prayer meeting, no? Ang ating pong pinag-aralan ay ang the Lordship of the Lord Jesus Christ, no? Dapat po ang Panginoon Jesus ang Panginoon sa ating buhay, no? Kaya sabi niya sa Luke 6:46, bakit mo ko tinatawag Panginoon, Panginoon? Hindi mo naman ginagawa ang aking pinag-uutos. Okay? Ang title ng ating lesson ngayon, November 22 na po tayo, ang pamagat ng ating arin ay paghahanap ng kalooban ng Diyos. Finding God's Will. Yan po ang ating lesson o aralin. Ating teksto, makita sa 1 Timothy 4:5-8. Babasahin po natin. Ngunit ikaw magbantay ka sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng kahirapan, gawin mo ang gawain ng isang mangangaral ng Ebanghelyo,
gampanan mong lubos ang iyong paglilingkod. Sapagkat ako ngayon ay binuhos katulad sa inuming handog, at ang panahon na aking pagpanaw ay malapit na. Ako ay nakipagbaka na mabuting pakikipagbaka. Matapos ko na ang takbuhin, iningatan ko lubos ang pananampalataya. Sa katapos-tapusan ay may nilaan para sa akin na isang putong ng katwiran, na sa araw na iyon ay bibigay sa akin ng Panginoon na siyang matuwid na hukom. Ngunit hindi lamang sa akin, kundi sa kanilang lahat na nagmamahal sa kanyang pagpapakita. Yan ang binanggit po ni Apostol Pablo ng ating teksto. Sa ating pong introduction o pasimula, the Christian, sabi po ni Goder, S.M. Goder, the Christian is one who has renounced his will and submit to the will of God for his life in all that he does. Yan ang binanggit po ni S.M. Goder sa ating rin pong introduction. Ang isa raw Kristiyano ay isinangtabi niya na ang kanyang mga layunin na plano at nagpasakop siya sa kalooban ng Diyos. Kaya gagawin niya yung kalooban ng Diyos. Ang problema na inaarap ng bawat isang mananampalataya ay ang matiyak ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Yan nga po yung medyo problema ng mga na-convert o nasa pananampalatayang tunay. Ang halimbawa, ang buhay ng Panginoon Jesucristo ay siyang nasa lupa pa, ay isang halimbawa ng sakdal ng pagsunod at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos Ama. Kaya ang Panginoon Jesucristo, nung nagkatawang tao siya, nasa lupa siya, pinakita niya po yung totally obeying, fulfilling God's will. Kaya sabi niya sa Hebrews 10:17, Then said I, Lo, I come to do thy will, O God. Jesus Christ came to the earth to fulfill God's will. Hindi siya dumating si Kristo para sa sarili niya, hindi siya dumating para ganapin kung ano pa man, kundi dumating siya sa lupa para tuparin, ganapin, tubdin ang kalooban ng Diyos Ama. Tunay na tinapos ng Panginoon Yesus ang pinaggagawa ng Diyos Ama sa Kanya sa lupa. He actually finished the work which that the Father gave Him to do on the earth. Kaya sa John 17 verse 4, sabi niya, I have finished the work which thou gavest me to do. Tinapos niya po, no? As Jesus was assigned a specific task to perform on earth, so similarly its believer is assigned a special task. It is your responsibility or my responsibility to learn from the Lord the plan for our lives. Ang Diyos ay may plano sa bawat buhay. Yan pong ating unang pag-aaralan, no? Merong maka-Diyos na plano na tinakda ang Panginoon sa bawat isa sa kanyang mga tao. There's a divine plan or blueprint for each one of us as God's people. This plan is suited to our personalities, suited to our talents, needs, potentials, and environment. Yan ang po Ephesians 2:10. Sabi ni Apostol Pablo, For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. So, ang Diyos may tinakda na, may pinano na dapat natin lakarin at tubdin para sa Kanyang gawain, para sa Kanyang kapurihan, para sa Kanyang ministeryo. Ang Diyos ay nagtakda at natatanging gawain sa bawat isang Kristiyano. God has ordained specific tasks, works for each individual Christian. Kaya kanya-kanya tayo ng task, hindi pwede tayo mag-inggitan, magbunggungan. Hindi parang basketball, may sikuan. Hindi eh. Kanya-kanya eh. Hindi pwede na lahat ay pastor, hindi lahat ay tagapakinig, hindi lahat ay may gift of giving. No? So sabi niya rito sa Hebrews 12:1, So run with patience the race that is set before us. So bawat sa atin, meron tayong takbuhin. No? As Apostle Paul says, I have fought a good fight, yung ating text. I have finished my course, I have kept the faith. He fulfilled the ministry and his work was completed. Sana ganun din tayo, no? Kung papanaw tayo, kukunin na tayo ng Diyos. Kung dumating yung panahon, tumanda tayo, o mawala na tayo sa lupa, masabi natin, ginanap natin, o tinumpad natin ang programa ng Diyos sa ating buhay. God wanted Paul to know His will.
No? Okay, Diyos may plano sa bawat buhay natin. Sino ang tumulong kay Pablo para malaman niya ang kanyang plano? Ito sa Acts 22:14. No? As Ananias said to him, which he received a revelation from God. Then he said, the God of our father said, chosen thee. Pinili ka, that thou shouldest know His will and see that just one, and shouldest hear the voice of His mouth. Tinawag siya, pinili siya ng Diyos para ganapin na magpayag tungkol sa Panginoon. Hindi lang po sa Roma, kundi sa bawat tao na kanyang ma-encounter o ma-meet. No? Ang plano ng Diyos ay napaka-personal. Ito po ay para lamang sa iyo. God's plan for you is very personal. It's just for you. Psalms 32:8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou should go. I will guide thee with my eye. Yan ang sabi po ng Panginoon. Ay, napaka-personal eh. Kaya kung ibinigay ng Panginoon sa iyo, masave ka, pangunahan yung pamilya mo, hindi naman kalad kasi tinawag ng pastor. Alam niyo po, may sakit. Pinagaling ng Panginoon Jesus. Sabi na, Panginoon, nung gumaling sa paintulutan mo, susunod ako sa iyo. Ano sabi siya? Umuwi ka sa inyo at ipaalam mo sa iyong pamilya o sambayan ang ginawa ng Diyos sa iyo. No? Meron tayo pong personal task, no? Ang plano ng Diyos ay detalyado. Number 4 po. Ang plano ng Diyos sa bawat buhay ng tao. God's plan is very detailed. Psalms 37:23. The steps of a good man are ordered by the Lord. God doesn't always reveal the distant future, but step by step. Pinapaalam ng Panginoon, no? Kaya detalyado ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya the steps of the good man are ordered by the Lord. Ang Panginoon, no? Lalo na pag naligtas na tayo, anak tayo ng Diyos, nang tumanggap tayo sa Kanya, yan nga sabi in John 1:12, and to those who receive Him, He gave the right to become sons of God, even to those that believe in His name. Number 5, ang plano ng Diyos ay tuloy-tuloy. God's plan is continuous. Hindi yung isang buwan, 3 buwan, isang taon, nagtigil, tapos na hindi. Tuloy-tuloy yan yung paglilingkod mo, plano yun sa buhay mo. Isaiah 55:11, and the Lord shall guide thee continually. And the Lord shall guide you. Ang Diyos ay gagabayan ka, tuloy-tuloy, continually, non-stop. No? Minsan naman, nililipat ka ng Panginoon ng ministry. Kasi kung nag-transfer ka ng place ng trabaho, nagtatrabaho Quezon City, ngayon nalipat ka ng Cavite, siyempre, matatransfer yung paglilingkod mo. Pero yung paglilingkod mo, kailangan tuloy-tuloy pa rin. Hindi naman yan nag-stop dahil na-transfer ka ng ibang place. Number 6, ang plano ng Diyos ay eksakto at malinaw. God's plan is definite and specific. No? Sa Isaiah 30:21, sabi ng Panginoon, and thy ears shall hear a word behind thee, saying, this is the way, walk ye in it. When you turn to the right hand, and when you turn to the left, the Lord guides by His Spirit through the word. Yan, no? Kaya eksakto, malinaw ang plano ng Diyos. No? Hindi magulo, hindi barabara. Tayo pag nagplano at may gustong gawin, malabo, malinaw, hindi malinaw, tapos hindi pa eksakto. Kaya kailangan sa Diyos, ang kalooban niya, yung ating masumpungan. Kaya kung yan maayos at malinaw, sa Diyos yan. Pero kung di sa Diyos, sarili natin, magulo. Number 7 po tayo, ang Diyos ay may plano sa bawat buhay. Gusto ng Diyos na tayo humingi ng kaalaman sa Kanyang plano. Yan po dapat. Gusto ng Diyos humingi tayo. Minsan kasi hiningan tayo natin plano, yung kaibigan natin, kaklase natin, tito natin, magulang. Dapat sa Diyos tayo sumangguni. Lalo na, alam natin, God is an all-knowing God. God is an all-powerful God. No? So God wants us to inquire about His plan. Psalms 143, verse 8. Cause me to know the way where I should walk. God wants us to be much in prayer for daily details. Kaya dapat mapanalangin tayo, nihiling tayo sa Panginoon. Panginoon, nag-graduate na ako sa high school. Saan nyo kaya ako gusto mag-aral? Sa Quezon City University, sa PUP ba, sa UE ba? Dapat yan,
Ko-commune tayo sa Panginoon sa prayer, no? Tapos nagtapos ka na ng college. O tapos sabihin mo, Panginoon, saan nyo ba gusto magtrabaho? Dito ba sa QC? Sa Mindanao ba? Sa Bisaya ba? O mag-ask ka naman sa Panginoon. Lalo na kung ang gusto natin ikon sa ating buhay, kung ang profesyon natin, pulis o sundalo, siyempre, i-ask natin, Panginoon, saan nyo ako dadalhin? Siyempre, gusto natin na yung plano ng Diyos, humingi tayo ng kaalaman, ay eksakto, madala tayo kung saan niya tayo gagamitin. Yan. Okay, number 8 po tayo. Ang Diyos ay may plano sa bawat buhay. Ang plano ng Diyos ay palaging mabuti, kalugod-lugod, ganap para sa isang mananampalataya. Amen ba yan? Parang hindi natin din ma-appreciate yun. Ang plano ng Diyos ay palagi. Yung salitang palagi, always. Mabuti, kalugod-lugod, ganap para sa isang mananampalataya. The will of God is always good, acceptable, and perfect for that particular believer. Kaya kung anong plano ng Diyos sa iyo, eksakto yan, kalugod-lugod, ganap. No? Kaya dapat tanggapin natin, masaya tayo. Kaya lang minsan, nagre-resist kasi tayo. Ang dami natin gustong gawin. Ang dami nating reason, no? Ang dami natin gustong pagbigyan. Sa Roma 12:2, sabi niya, that you may prove what is that good, acceptable, no, sabi niya, and perfect will of God. Ayan, no? Katanggap-tanggap, no? Sakdal na kalooban ng Diyos. Okay? Pupunta tayo sa lesson 2. Ang plano ng Diyos ay napakalaga sa bawat buhay. Important. Napakalungkot na katotohanan na pwede mangyari na ma-miss natin ang plano ng Diyos. Kaya maraming Kristiyanong ganyan na-miss nila eh. Kaya yung buhay nila nagkakawindang-windang. No? It is a sad fact that it is possible to miss the plan of God. In our selfish and stubborn ways to do our own ways, to do our planning. This is a tragic mistake and need to be avoided. Kaya para ma-avoid natin yan, kailangan alam natin at maramdaman natin ang gusto ng Diyos. Hindi yung gusto ko. Kaya lang kasi minsan persistent yung ating gusto eh. Lalo na yung paghanap ng life partner. Hindi basta, Panginoon, gusto ko yung kahit ang believer. Kasi maganda siya, mabait. Ang believer nga eh. Kaya sana hindi po tayo ma-avoid natin yung selfish plan and stubbornness natin sa plano ng Diyos. Wala tayong kakayahan na magplano ng ating sariling buhay. Alam niyo po ba yun? Wala tayong kakayahan. Bakit di tayo all-knowing eh? Hindi natin lalamin dito at saka yung doon. Alam natin marahil dito gagawin. Pero yung darating, hindi natin alam. We are incapable of planning our own lives. No? Jeremiah 10:23, sabi ng Panginoon, O Lord, I know that the ways of man is not in self. Tingnan nyo. It is not a man that walketh to direct his steps. Hindi ang tao ang magpatakbo ng kanyang buhay. It is not a man that walketh to direct his steps. Hindi. Alam niyo ba yun? Hindi tayo. Dapat ang Diyos. Kaya kung na-convert ka, naging Christian ka, palagi mong aalamin yung kalooban ng Diyos. No? Ayan, medyo malayo pa tayo. Baka marami kayong tanong sa isip. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng darating na kinabukasan. At siya ang may kakayahan magplano nito. Only God knows the future. And He is the one capable of choosing our vocation or path. Ano ba yung profession mo? Ano ba yung ministry mo sa church? Jeremiah 29:11, sabi, For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. Ang ganda po ng salita ng Diyos. To give you unexpected end. Thoughts of peace and not of evil. Sana atin pong recognize yung gusto ng Diyos sa ating buhay. Mahirap sumunod, pero masarap malaman at masarap sumunod. Kasi safety ka eh. Ang Diyos ang may control. Di ba? Amen po ba? Sana po atin manamnamin yan po. Okay, punta tayo sa lesson 3. Ang plano ng Diyos ay may palagi ang kasamang mga tuntunin. Yan. May tuntunin. Palagihan po ang plano ng Diyos. Number 1, ang pag-iwalay sa kasalanan patungo sa kabanalan. Separation from sin unto holiness.
1 Thessalonians 4 verse 3, "For this is the will of God." Ayan pong ilinaw. "Even your sanctification. God is holy and it is His will that we be like Him." Number 2, no? Ang plano ng Diyos ay palagi ang may tuntunin. Panalangin at pasasalamat ay palagi ang kalooban ng Diyos. Yan. Yan ang pangalawa. Prayer and thanksgiving are always God's will for us. Yan. 1 Thessalonians pa rin, 5:17-18. "Pray without ceasing. In everything give thanks." Ano ba? Ano kadugtong? "For this is the will of God in Christ Jesus." Actually, kanta eh. "For this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Kaya pray without ceasing, for this is the will of God. In everything give thanks, for this is the will of God. O yan. Yan po yung tuntunin, no? O pangatlo, ang paggawa ng mabuti ay palagi ang nakalooban ng Diyos. Doing good deeds is always God's will. 1 Peter 2:15, "For so is the will of God, that with well-doing you may put silence the ignorance of foolish men. Sapagkat gayon ang kalooban ng Diyos, na sa pamamagitan ninyo na gumawa ng mabuti, ay mapatahimik ninyo ang mga taong mangmang na walang kaalaman." Kaya maganda gumawa tayo ng mabuti para yung nagki-question ng ating Christianity o testimony, ay magulat sila. Ay, ganun pala. Kaya lang, kung gumawa tayo ng masama, pumatol tayo sa lasing o masamang tao, nasisira. Wala naman pala siya pinag-iba sa akin. O ganun. Diba? Hindi natin mapatahimik yung mga tinatawag dito ng Panginoon na nagko-question sa mga taong nagko-question sa ating testimony at buhay. Okay, number 4 na tayo. Malapit tayo pong matapos. The conditions sa guidance pa ng Panginoon. Mga conditions sa paggabay ng Panginoon. No? Punta tayo sa condition. Number 1, tumiwala ka sa Panginoon. Trust in the Lord. Guidance is only for the believers who trust God. Kung di ka nagtatrust sa Panginoon kasi, ibig sabihin, wala kang gusto na sundin ang kalooban ng Diyos. Wala kang nasa na gawin ang programa ng Diyos. Yan o, Psalms 37:3, "Trust in the Lord and do good, so shall thou dwell in the land, and very thou shall be fed." Kaya yung pagtitiwala naman na ng palatay, mahalaga yan sa Diyos. No? Kahit naman sa anak mo, pag hindi nagtitiwala. Kaya naalala ko si Jeremiah noon. Sabi niya, may pagmatrikula ba ako? Nag-enroll pa ako, 2nd semester. Sabi ko, wala pa tayong anak pera. Ganun ba? Sabi niya, mag-pray lang tayo anak. O sige po, punta muna ako sa Paris, tutulong muna kay Master Mar, may DBBS sila. O punta siya na Paris. Mingi ng pamasahe. Kasi ang kanya, kung kalooban ng Diyos, tumigil siya sa pag-aaral. Kalooban ng Diyos. Pero kung kalooban ng Diyos magpatuloy siya, may provision ng Diyos. Ganun po ang kanyang paniniwala, pagtitiwala niya. Kung gusto na Diyos magtapos ako, magtatapos. Kundi, tutulong ako sa ministry. Pagdating niya, sabi niya, "Opa, mag-enroll pa ba ako?" Sabi ko, "Oo." Sabi niya, "Sino nagpadala?" May kapatid na tumawag, London. Kaya niya, "Pastor, kumusta na kayo?" Long distance pa naman sa Linepan. "Ay, mabuti." Sabi ko, "Kumusta po mga bata?" Sina Jeremiah, kilala niya kasi diyan nag-college, nasib siya sa ministry namin sa college, sa university, Holy Angel, sa campus ministry. Nasa London na siya. Ay sabi ko, baka si Jeremiah stop muna kasi hindi namin kaya. Malaki matrikula niya per sem, 26,000 sa Holy Angel. Ganun ba, Pastor? Tapos ng kwento, sinabi niya, "Huwag kayong mag-alala, Pastor." Sabi niya, magpatuloy siya, magpapadala ko ng 30,000. Isipin mo yun. Kaya yung kalooban ng Diyos, pagtitiwala talaga eh. Tapos sabi niya, "Talaga po, meron akong ito, 3-0 yung pinadala sa iyo, pinakuha sa Metrobank." Psalms 32:8, "I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with my eye." Yan po, no? Kaya dapat tayo magtiwala sa Panginoon. Trust in the Lord. Guidance is only for the believers who trust the Lord. Pag nagda-doubt kayo, alam naman ng Panginoon, babasa naman sa puso, nakikita niya yan eh. God's plan for unsaved or unbelievers consists of one point: believe the gospel and be saved.
Yan ang kondisyon ng Panginoon sa unbeliever, no? Pero sa atin mananampalataya, magtiwala, sumunod sa Panginoon. Okay, number 2, mga kondisyon sa paggabay ng Diyos. Magpakaligaya ka sa Panginoon. Hindi magpakaligaya sa Kanyang tuntunin at sa ministry at sa Kanyang salita. Ang word na magpakaligaya dito, delight thyself also in the Lord. Memorize yung text na yan Psalms 37:4. Delight thyself in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Kaya ang salitang delight, magpakaligaya, para mong naririnig tumutunog yung nagtitinda ng ice cream. Ano kasing tatak nun? Pag dumaan sa amin, tang, tatang, tang, 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 sabi, nakalagay anong tatak nun? Frozen delight. Gustong-gusto mo. Sabi na mong maliit si na James yan, pa, bili mo naman kami. Sabi ko, mahal yan. Hindi, gustong-gusto namin. Bibilan mo sila kahit mahal. Yan yung dumadaan, no? Be eager and willing to know His will and obey. Yan ang nagpapakaligaya sa yung salita ng Diyos, ang ministry ng Diyos, ang gawain ng Diyos, ang pagsunod sa yung pastor sa mga gawain kanyang binibigay at tinatalaga sa iyo. Number 3, italaga mo ang daan ng buhay mo sa Diyos. Mga kondisyon sa paggabay ng Panginoon. Commit thy way unto the Lord. Psalms 37:5. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. You must have complete faith in Him. Ayan. Kasi ang commit yan, ipagtalaga mo sa Panginoon, lahat-lahat ilalagak mo, wala kang ire-reserva. Hindi pwede na, Panginoon, ibibigay ko lahat. Huwag lang itong bisyo ko ng pagbabasketball. Hindi ko kasi matanggal kahit linggo nagbabasketball ako. Hindi pwede yun. Pag binigay mo lahat, pag linggo, huwag kang magbasketball. Nakakatawa nga, naalala ko na sa Pampanga, pag mag-attend na kami naman ni na Jeremiah at James pa lang lumalit. Dumadaan kami, naglalakad papunta sa chapel. Makita mo isang kapatid, nasa basketball ko. Tinanong ko siya Sabi ko, Brad, pati Sunday ba? Umaga nagbabasketball. Hindi ko kasi maiwasan, Pastor. Hinahanap ng katawan ko. Hinahanap pa ng katawan. Ay, naku. Nakakalungkot po yung mga reason na ganyan, no? Hindi pa tinalaga. Wala pang commitment. Okay, number 4 po tayo. Condition, magpahinga ka sa Diyos at maghintay ng may pagpapasensya. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Psalms 37:7. Rest in the Lord and wait patiently for Him. God promises to guide us, but not necessarily to reveal His will the same day that you requested it. Hindi po kayo ni-request mo, Panginoon, meron kayo hiningi, i-reveal na ng Panginoon. Hindi. Nangako ang Diyos, gabayan tayo, pero hindi pa tuwing maghingi tayo ng nandyan na. Request, nandyan na, sagot na, hindi. Hindi ganun ang Diyos. No? Minsan nga, naging pinaintay ka. Kaya rin ang lesson natin, rest in the Lord and wait patiently. Minsan naman kaagad-agad. Okay, number 5, isuko mo ang kalooban mo sa Diyos. Surrender to the will of God. Luke 6:46. And why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say? We must be willing to obey His will. Isuko mo ang kalooban mo sa Diyos. Surrender to the will of God. No? Yan po mahirap gawin ngayon ng kabataan Lalo na yung mga paglalaro nila ng gadgets. Kahit alam nila na nakaka-permission, hindi sila nakapag-prayer time, hindi sila nakapag-devotion, pero ganun pa rin ang gadget. Parang hindi ko alam, may nahabol nilang points dyan o anong nahabol ng pera, meron ba? No, parang contest na nila sa nakuhan. Okay, hindi nakakapag-prayer time, hindi nakakapag-devotion. Imbes na manamnam niya yung salita ng Diyos, ang sarap mag-devotion sa umaga. Wala. Kaya kailangan surrender to the will of God. No? We must be willing to obey God's will. Number 6, pag-iwalay sa kamundo na sa lahat ng kasalanan, separation from the world and all known sins. Romans 12:2, and be not conformed to this world. Separation from worldliness and all wickedness. Huwag tayong umayon, huwag na tayong tumakbo sa dati nating buhay. No?
Kaya dito, binanggit ni Apostol Juan, ang sabi niya sa 1 John 2, 15-17, huwag niyong ibigin ang sanlibutan, yung mga bagay na sanglibutan. Kung ang sino man uibig sa sanglibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. 16, sapagkat ang lahat na nasang libutan, ang mga masamang nasa ng laman, ang masamang nasa ng mata, ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi mula sa sanglibutan. Yan ang offering ng kaaway para malis tayo, mapalay tayo sa Diyos. Lumipas ang sanlibutan at ang mga samang nasa nito, ngunit ang sino mang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. No? Yan, 3, pita ng mata, pita ng laman, kapalaluan ng buhay. Kaya sabi ng Panginoon, huwag na kayo umayon sa takbo ng sanlibutan. Pagbabago ng kaisipan galing sa Diyos. Yan, spiritual renewed mind. Okay, ang metodo sa paggabay, ang marahil matanong na maisip natin, ang tanong maisip natin kung paano ipahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa atin. Yan ang matanong natin. Paano, Pastor? Ang Diyos na makapangyarihan, hindi siya nakikipag-ugnay sa atin ayon sa English na set of pattern. Siya nag-uugnay sa atin sa bawat isa na magkakaiba. Ito ang mga pamamagitan ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. Madalas, ginagabayan tayo ng Diyos ayon sa kanyang banal na salita na atin napag-aralan o di kaya napakinggan. Suture yourself with the Word of God that God can bring you various portion to your mind. Yan ang sabi ni Dr. Douglas. No? Inner conviction, ang salubin natin na nangusap ang banal na Espiritu sa Romans 8:16. Ang Espiritu mismo ang siya nagpapato kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. John 16:8. Pagdating niya ay kanyang usigin ang sangkatawan patungkol sa kasalanan, patungkol sa katwiran, at patungkol sa katulan. So, ang method ng Panginoon ay sa kanyang banal na kasulatan, o Word of God. Kaya dapat puno tayo ng salita ng Diyos. Pangalawa, personal conviction ng Holy Spirit. Yan po. Kanya yung method ng gabay. Katlo, circumstances, makapangyari na magana sa buhay mo. Nothing happened in the life of child of God by accident. Each item is planned by the Father. Sa Gawa 12, 1-11, no? Si Pedro nakulong sa Acts sa Gawa. Ito yung nasabi niya sa verse 11. Nang natawan si Pedro ay kanyang sinabi, ngayon alam ko na totoong sinugo ng Diyos ang kanyang anghel upang iligtas ako mula sa kamay ni Herodes at mula sa inaasam na mga Hudyo. Ayan, napagtanto niya anong ginawa ng Diyos. Yung circumstances. Maraming taong ganyan eh. Nalaisip na lang nila, ba't di sila nakasakay ng aeroplano, no? May naiwan sila. Mamaya-maya, yung aeroplano pala, na-hijack. Sabi niya, ay, ganun pala, kaya pala yung Panginoon, sabi niya, pinauwi ako, minaiwan ako, ngayon pala may mangyayari sa aeroplano. May mga ganyan circumstances sa mga Kristiyano. No, hindi sila nakasama, no? Ngayon pala, yung kanyang anak magkakasakit. No, nagkaroon ng tonsillitis, nilagnat. No? Natarantay misis. Sabi niya, buti hindi ka natuloy umalis. Kundi nenervisin ako, kailangan dali yung anak man, taas ng lagnat. O, kaya pa, namamagay yung tonsil ng anak, hindi makakain. Mabuti hindi natuloy yung mister. Sa pamagitan ng payo ng makadiyos na lingkod ng Panginoon. Yan yung mga pastor, evangelist, missionary. By godly man of God through their advice. Kawikaan 11:14. Kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay mababagsak. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. Kawikaan 18:10. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matwid at naliligtas. Ayan, no? Kaya mahalaga na meron tayong counselor o tinatawag na comforter. Minsan naman, mayroong kapatid sa church na tinatawag, meron silang gift of exhortation. Yan. Nag-encourage sila. Pag nakausap mo sila, ay, gagaan loob na wala. Bigla yung problema mo. Kasi in-exhort ka niya. Gift din po kasi yan sa church. Kaya sana, doon tutulungan niya tayo para
malaman natin ang metodo ng paggabay ng Diyos. No? Yun po yung 4. No? Okay? Conclusion and application po tayo pagtatapos. Nakakatawang paglalaan. Noong 1928, bumagsak ang ekonomiya ng bansang Estados Unidos ng Amerika. Milyong-milyong tao ang nawalan ng kabuhayan. Kabilang din ang mga tao doon na nagbebenta ng kanilang ari-arian. Pero si Lloyd Odlum, parang nakakatawang pinagbibili niya ayon sa kanyang kakayan ang mga ari-arian ng mga taong ito. Nagbebenta sila kasi bagsak ekonomiya. Ito naman si Floyd, siya naman bumibili. Pinagbibili niya yung kanilang pinagbibili. Na? Kahit alam bagsak ng ekonomiya ng kanilang bansa. Gayunpaman, ang paraan kahangalan na kilos na ito ni Odlum ang nagdala sa kanya sa katagumpayan. Alam niyo bakit? Na pagdating ilang taon lang, nakarecover agad ng Amerika. O di napasa kanya yung maraming ari-arian. O, punta tayo sa kadugtong. Sa Lumang Tipan, naman noon ang Biblia, inutusan ng Diyos si Propeta Jeremias sa Jeremiah 32:8 na bumili ng lupa sa lupain ng Benjamin. Ang parang kakatawa lang dito ay ang panahon na sasalakayin ng bansang Babylonia ang lupaing iyon at kukunin ang buong lupain. Kaya naman, walang saysay kung bibilin pa ito ni Jeremias. Gayunpaman, wala kapagpigil kay Jeremias na sa pagbibili nito. Nakinig at lubos siyang nagtiwala sa Diyos na nakakakita ng mangyayari sa inaharap. Siyempre, Diyos, yan nagutos sa kanya. Alam ng Diyos ang mangyayari sa inaharap. Sinabi ng Diyos, sapagkat darating araw na muling magbibilihan sila ng mga bagay, mga bukid at mga ubasan. Ako ang Panginoon, makapangyarihan ng Diyos ng Israel, ang nagsasabi nito sa talatang 15. Nakita ng Diyos ang kaayusan, hindi pa matatapos ang kaguluhan. Nakita niya ang katagumpayan kahit di ka pa tapos sa labanan. Nga akong Diyos sa lahat ng nagtiwala sa Kanya, ililigtas sila ng Diyos at muling pagtatagumpayin. Kaya hindi nakakatawa o kangalan ang maglaan ng pera, lakas at panahon para sa Diyos. Ito ang pinakamatalino mong desisyon na magagawa sa buhay mo. Saan mo ba ilalaan ang iyong lakas, panahon, pananalapi at buhay? Di ba dapat sa Kanya, sa Panginoon Diyos? Yan po dapat, no? Yan. Diyan po tayo nagtatapos sa ating aralin, ang paghahanap ng kalooban ng Diyos. Finding God's will. Naway, pinigyan tayo ng Panginoon ng kaalaman sa Kanyang banal na salita. Dadako po tayo sa ating pananalangin at pasalamat at paghingi ng gabay ng Panginoon sa Iglesia niya rito sa Project 6, ang First Baptist sa Manila. Ganti po ang ating mga kapartners, mga missionaries, mga Bible School, ministry po sa Israel at saka sa dako po ng Estados Unidos. Tayo po'y manalangin. Salamat ang mambanal na kinatagpo niyo kami sa iyong banal salita. Tunay kayong Diyos na makapangyarihan, maalam, nagagabay, tutulong sa mga magtitiwala at sumunod sa iyo. Kaya tulungan niyo kaming masunod namin ang iyong kalooban at programa para sa aming buhay na iyong tinakda. Salamat sa iglesyang ito na iyong kinakalinga. Sa araw-araw, sa linggo-linggo, buwan-buwan at taon-taon, ang First Baptist sa Manila. Salamat sa kabuhayan, negosyo, hanap buhay, at profesyon ng mga kapatiran dito na sila'y tapat, nagkakalob ng kanilang tithes and offering at nagpupunyagi para sa gawaing misyon at ng gawain po ng iglesia. Salamat nga Panginoon sa mga Sunday School at worship service na nakatalaga. Kaya patuloy namin pinagkakatiwala ang gawain sa linggo. Maging po Panginoon ang early worship service, ang Sunday School sa bawat department at bawat guro at bawat bata. Ganon din po sa early mid-morning worship at ang vesperal. Salamat din po sa mga auxiliary group na ginagamit mo. Naging si Brother Jeff sa Young People at sa ministeryo niya sa Bible Basketball. Tunay kayo po ang nangunguna. Maging po ang programa po ng senior citizen na ma-restore ito at tulungan nyo nga si Brother Andre at ang mga kapatiran dito sa iglesia.
Salamat din sa Dorcas, patuloy pong pagpalain po ang galang pagnanasa na magtipon at magpalakasan. Nalangin din namin, Panginoon, yung mga outreach binuksan nyo at mga home Bible study, mga Bible study namin sa abroad, maging sa panguna niya kay Pastor, sa Bible study niya sa Amerika, sa Bible study niya sa Qatar. Ganun po, binuksan niyo pong Bible study sa akin sa Middle East tuwing Friday. Salamat din, Panginoon, sa Bible study na Pastor Boy Sister Sally dito sa QC na kanilang pinupunta na tinahayuan. Salamat din sa binuksan niyong outreach mission sa dako po ng UP Bliss, sa pamilyang Villanueva at sa mga bata na napakarami na alagaan ni na Sister LB, Sister Mina, Sister Rodelia at Sister Glo. Tunay kayo po ang nagpapala, maging sa pamilya na regular po silang nagtuturuan ting Saturday ng hapon ang pamilyang Villanueva at kasama po ng mga young people sa kanilang neighbors na nag-a-attend po, Panginoon. Purihin kadakilan Diyos sa iyong pagkilos at biyaya. Pinapanalangin din namin ang mission outreach, Panginoon, na binuksan nyo sa dako po ng San Mateo, sa pamilyang Tinson at sa bagong binuksan nyong pamilya po Dancel at pamilyang nina Sister Lani, Panginoon. Pinupuri ka namin sa kasama ko ring umahayo, si Pastor Jess, Brother Edwin, Brother Bart, at ganun din, Panginoon, ang pamilya na patuloy pong nagre-response, ang Tinson at pamilyang Dancel, Panginoon. Natutuwa kami sa kanilang pagnanasa na maaga pa, nagre-ready na at naghanda na kami natutungo doon tuwing alas 8, Panginoon. Natatapos kami 10:30. Maging ang isang nag-attend doon na si Brother Doming na nirequest niya, Panginoon, nung Sabado, nirepeat niya naman na pwede abutin ang kanyang mga mahal sa buhay dito po sa dako ng Manila Hills sa Montalban at sa dako po ng Baisa dito sa QC. Panginoon, kayo po ang gumawa. Kayo po ang kumilos. Kayo po ang maghanda sa puso ng mga taong gusto niyo po maabot namin at bigyan niyo kami po ng desire at plan sa bagay nito. Dahil kasama ko po yung mga lingkod niyo, sina Pastor Jess at Brother Bart, Panginoon, at ang administrative board ng First Baptist Manila kasama si Pastor Nasita. Salamat din sa mission na nabuksan na bago po doon sa dako po ng Mungkada sa Santa Lucia West. Dahil sa kaugnay po ng mga kapatid din dito sa San Mateo, sa pamilya pong Dancel at pamilyang Tingson, na nandun po yung kanilang loved ones. Sa pamilya po ni Sister Raquel, 5 kapatid niya nandun po sa Mungkada, na pamilyang Domingo. Panginoon, pinagdugtong-dugtong niyo po at pinag-ugnay-ugnay ito. Kayo po ang nagbubukas ng open door and we respond positively because of thy working grace and mercy and loving kindness to save people on your time and on your will. Pinapipray namin din, Panginoon, yung patuloy paggamit na sasakyan at pagdadrive din yung Brother Bar tuwing Sunday. Salamat din sa mission work nyo po, binuksan dyan sa Antipolo. Pagyamanin nyo rin po sina Brother Chito at si Pastor Ken sa patuloy din ng pag-ayat tuwing linggo. Kinukumit namin lahat, Panginoon, ng mga gawain, maging ang hinarap si Katuna para may start ang Bible School. Salamat, Panginoon, na kayong pong nagpapaprogress. Salamat sa Bible School sa Mindanao, sa Bisaya, at ganito po sa Luzon, dito sa dako po ng Lubao, na sinusuport ng First Baptist sa Manila, na nandiyan ang iyong gabay at pagpapala. Nakita namin ang kagalakan ng mga naliligtas at pumapasok sa parang Biblia para mihanda sa gawain yung mission at sa pag-fulfill ng Great Commission. Kaya tulungan niyo kami patuloy, Panginoon. Pagpalain niyo rin po mga missionary ng First Baptist, mga local missionary sa Mindanao, sa Visayas at dito rin sa Luzon. Ganun po ang mga partners na nakakasupport. Ganun po mga missionary sa foreign, lalo po ang nasa Tel Aviv, sa dako po ng Israel, si Pastor Morales, na ngayon po medyo magulo doon dahil sa kaguluhan, Panginoon. Kayo mag-ingat sa Kanya. Pinag-pray din namin ang mga nasa Southeast Asia, si Pastor Sidet nun, nandiyan Cambodia, ang nasa Thailand, ang nasa Sri Lanka, Panginoon, nandiyan sa Myanmar o Burma, na medyo magulo din. Ingatan niyo po missionary dyan.
Agad din nandiyan po sa Vietnam. Salamat sa mga manggagawa nyo na nagpapagal sa fields, sa foreign field, na tunay, alam namin, sapat ang iyong biyaya at habag. Kaya pagyamanin yung kanilang health, ang kanilang family, ang kanilang ministry. Mag-isip Pastor Sidet na pinapakita yung mga youth camp na nagkaroon ng progress, ang kanilang night at session na kanya pong inaabot ang mga Cambodian doon sa Phnom Penh, Panginoon, na capital ng Cambodia. Pinupuri ka namin, Panginoon, na ang pag-fulfill ng Great Commission ay siya pong inatang niyo sa aming mga balikat. Bilang isang iglesia, ang First Baptist Manila, bigyan niyo kami po ng sapat din po mga manggagawa na tutugon pa po rito. Salamat sa Thursday class na nagpapatuloy. Pagyamanin niyo po yung mga nag-a-attend na lalong matuto, may handa sa gawaing misyon, gawaing iglesia, gawain po na yung pong gustong maganap, lalo na po ang pagtayo ng mga Bible School at seminary. Tulungan niyo rin po si Pastor Nasita sa kanyang edad, sa kanyang health. Maging si Ate Lois, kayo mag-sustain, magpala sa kanilang kalusugan. Maging po ang nasa mission sa administrative board, sina Brother Kenneth at Pastor Mendoza. Maging si Pastor William, nasa bakasyon pa, ingatan niyo rin po. Gabayan sila. Kinukumit namin lahat ito, Panginoon, dahil kung wala kayo, wala po kami magagawa. Asking the divine power to work in each one of us, especially to those members who are continually faithful. May they use their mouth and life to share the gospel to their unsaved loved ones, friends, neighbors, at kasama sa trabaho, Panginoon, at kaklase. Tulungan niyo po na maging daan kami na magdala ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Kinukumit din namin, Panginoon, ang mga senior citizen ng church sa kabila ng kanilang edad na nagpapatuloy. At maganda yung mga senior citizen namin na may lingering disease na comfort nyo sila, strengthen nyo sila, tulungan nyo sila, Panginoon. Tulungan yung kanilang pamilya sa kanilang financial need, sa kanilang kalalagayan na talaga napakabigat na mayroong pasyente, mayroong may sakit. Kaya kayo po ang kaaliwan nyo siyang kailangan nila, Panginoon. Tinatalaga rin namin at pinapanalangin, Panginoon Diyos, ang aming bansa. Kabagan nyo po ang aming Pangulo, ang aming Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, sa pagharap sa mga suliranin, problema na napakarami sa aming bayan. Problema po sa pagkain, sa Department of Agriculture, problema po sa Philippine West Sea, lalo na sa banda ng Palawan. Tunay kayo po ang hiningin namin makatulong. Sa kabila ng mahirap po, makabanggo ibang bansa, lalo na sila'y malakas, Panginoon. Maganda po ang problema po sa education namin na maraming kabataan na napapariwara, maraming kabataan na nagwa-wild na. Marami rin pong mga guro na sumusuko na sa pagtuturo. Kaya dagdagan niyo po, Panginoon, ang kaalaman at kalakasan ng DepEd namin, maging ang Department of National Defense na siyang tatanggol ng aming mga isla sa buong Pilipinas na napakaraming isla, may higit po 7,000. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming Department of na nagkakaroon ng problema ang maraming Pilipino sa nagkaroon ng indul dito po sa Mindanao. Social Service po, Department of Social Service. Maging po ang baha, nangyayari po sa bandang Saman Leyte na kailangan ng tulong ng aming mamamayan, Panginoon, dahil nawalan sila ng bahay. Kayo po magpala sa ngarin ng aming Pangulo na masuportan, masustain po yung mga napektuan ng lindol, napektuan po ng baha. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang bagong upong Secretary ng Department of Agriculture para mapaunlad ang aming pangkabuhayan sa bigas, sa pagkain, sa karne, isda, lahat, Panginoon, sa food production. Naway magkaroon po ng sapat at mabigyan ng attention na ngayon nakaupo na sa nilagay ng aming Pangulo. Pinagpipray din namin, Panginoon, ang mga bumabang galing sa bundok na may matulungan po ng aming LCAP. Lalo na yung mga naghanap ng pagbabago at magbalik sa kaloob sa aming pamala. Kayo po ang gumawa. Salamat, Panginoon, na binigyan mong kalayan ng aming bansa na meron kaming opportunity na mangaral ng Ebanghelyo. Tulungan niyo po bawat pastor na nagtuturo sa mga kapulisan, sa mga paaralan, sa mga public places at government places to share the gospel. Lead them, help them, sustain them, Father God. Kinukumit namin to para ang values ng salita ng Diyos, ang Bible, ay siyang ma-input
sa mind ng mga nasa gobyerno at nasa sektor ng aming lipunan. Salamat, Panginoon, na kayo po ang Diyos na tumutugon ayon sa iyong panahon at programa. Kaya yung kahabagan patuloy namin hingi at biyaya at pagmamahal siyang manguna sa iglesyang ito. Habang tinatahak namin ang mga layunin ninyo na magkaroon po ng bawat sambayan ng pagsamba at bawat magulang ay tagapagturo na iyong banal na salita. Kinugmit namin lahat ito sa iyo, Panginoon. Strengthen our family, lead our family to be a ministry, to be used to the people who are around us, so that many people will be saved and be converted in the Lord Jesus Christ. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Dinadakilakan namin at pinapasalamatan sa aming pagunay sa iyo sa banal na salita at sa gabi na aming pananalangin. Dakilang Diyos. Pagpalain po ang bawat kapatid na nakipagnay at gusto pang lumago, matuto at higit tumibay sa kalambuhay spiritual, Panginoon Diyos. Sa pangalan ni Kristo na aming Diyos, Panginoon tagapagligtas, sa kapangyarihan gabay ng banal na Espiritu at aming dalangin. Amen. The tree